Yes. My dear friends, today's readings speak about true fasting and real conversion of heart. In the first reading from the prophet Isaiah, God says that He is not pleased with fasting that is only external. Hindi pa sapat na hindi ka nga kumakain ng karne, lalo na ngayon ay Friday, dahil nga nag-aayuno tayo, pero lagi naman tayong galit na maaari din nating magpa-fast din tayo sa ating anger, na sa ating mga salitang hindi maganda. Hindi lang yung mga esensyal na kailangan nating hindi gawin, lalong-lalo na ang hindi pagkain ng karne tuwing araw ng Biyernes. Pati na rin yung mga masasama nating nakaugaliang ginagawa, na yung pang-araw-araw natin na ginagawa, yung pangmumura, kailangan din nating bawas-bawasan o maaring hindi na rin natin gawin, na mga salitang nakakasakit ng kapwa. Maaari nating sabihin na okay na ako, Lord, dahil hindi naman ako nakapatay ng tao. Oo, sinusunod mo nga yung 10 utos na hindi ka pumatay. Pero unti-unti mo namang pinapatay ang iyong kapwa gamit ang mga salitang hindi maganda, na hindi mo nga siya pinapatay ng saksak o nilalason mo, pero unti-unti mo naman siyang pinapahirapan. Maring yun din ang ating bawas-bawasan, na araw-araw natin iyang pagsisikapang hindi na gawin. Yun bang marunong mag-control ng ating mga sarili, lalong-lalo na sa mga pananalitang nakakasakit ng kapwa? Nakakamatay kaya yung salitang hindi maganda sa kapwa natin, na baka yung salitang binibitawan mo na didepress yung tao, na hindi ka nga nakapatay pero nadidepress naman yung tao at humantong sa pagkamatay, na kaya nga gawin natin itong mas seryoso ang ating pagninilay ngayon. For God, true fasting is yung may pagbabago ng puso. Yun bang may transformation na nangyayari sa buhay natin? Kung noon, ganito ang buhay natin, na laging mainitin ang ulo araw-araw, ngayon ay marunong na tayong mag-control ng galit, pagpapatawad, at pagpapakumbaba. Yun yung tinitingnan ng Diyos. Yung pang-araw-araw natin na pagdalo ng banal na misa ay yung may pagbabago na totoo. And sometimes, we are like this, no? We fast, we pray, we give alms, but when we leave the church, a little traffic outside, get angry, na at home, one small mistake from a sibling or spouse, and we immediately shout. It is, if it is nothing happen, na in our fasting. And the psalm says, a humble and contrite heart, O God, you will not reject. God is not looking for perfect people. What He desires, yung mapagpakumbabang puso, yung handang magpatawad, yung handang magmahal. And my dear friends, our gospel today, Jesus was asked why His disciples were not fasting. And Jesus answered that the wedding guest cannot mourn while the bridegroom is still with them.
What does this mean? It means that following Jesus is not just about rules. It is about relationship. It is not just, I need to fast because it is required. Rather, I want to change because I love the Lord. My dear brothers and sisters, ang totoong Lent is not about diet. It is not about showing others that we are good. True Lent means becoming more understanding in the family. Yun ngang sabi kong may pagbabago sa buhay natin na makikita ng iba na tayo po'y handang magmahal, magpatawad, magbigay ng kapayapaan sa ating mga kasama, no? And learning to forgive. Being more willing to help those in need. Ang ayuno na gusto ng Diyos ay ito. Bawasan ang galit, bawasan ang tsismis, bawasan ang pride, at dagdagan ang pagmamahal, pasensya, at kabutihan. Amen.